Good morning po. Talagang ganun. Ibinibigay ko po sa inyo ang tao po na siyang dahilan kung bakit meron po tayo ngayong gawain sa araw nito. Ang ama ng lungsod ng Maynila, Yorme Isko Moreno Docoloso. Good morning. Excited na ba kayo? Oy, lalong-lalo na, no? Special mention lang yung ating mga training. Ang siyudad ng Maynila, since I assume office last July 2025, we've been training a lot of people. Nakakapat na tayo dito. Apat na round na tatlo. Apat na round. Ang dahilan ko is yung ating mga taga-lungsod maging fully equipped, skilled, habang sa kanan ay pinalalakas ko yung mga polisiya rules na maging kaya-kaya sa mga magninegosyo sa lungsod. Pag may nagnegosyo sa lungsod, maghahanap ng empleyado. Tama ba rin? Ayaw na silang tumingin sa malayo pa. Kaya naman po pwede tumingin na sila dito sa lungsod ng Maynila because the city keep on producing skilled individual para magpalag po. Dahil ito ay kaloob sa programa ng inyong lungsod. May awaan Diyos sa tulong ninyo habang ako'y nandito, patuloy tayong mamumuhunan sa programa MBN. Ano yung MBN? Minimum Basic Needs. Ano ba nakapaloob to? Napakasimple. Kayo na umusga. Pinasimple ko ang mamamahala. MBN, education, healthcare, housing, and jobs. Okay? Yun ba'y kailangan ng tao? Yun ba'y pangunahing pangarap ng isang tao? Magkaroon ng sarili, masisilunan. Ang tatay-nanay, magkaroon ng oportunidad na makapaghanap buhay. Yung anak, habang nasa trabaho, yung magulang, ay nasa loob ng maayos, moderno, fully equipped na paaralan. At pagkabuong pamilya, nagkasakit, ay maayos sa ospital.
yung aking nakaraan at kung saan ako nanggaling. At yun din, tulad ng mga nanay natin, ay pinangarap ng nanay ko. Kaya yung pangarap ng magulang ko para sa kanyang mga anak, anak pala, walang mga. Kasi ako'y solo tagapagmana ng malaking lupain sa mundo. Asindero kami, lupundugin at umuusok pa. But then again, yung pangarap na yun ay hindi na pangarap na pangarap. Kaya, gusto ko ipagpapuri ang ating MDSW sa lungsod ng Maynila. 10 ng mga kasama ni Direktor J. De La Fuente. Binigyan ng skills, binigyan ng puhunan. Mga habilidad, o binigyan din na palaki ninyo. Kung kayo nanonood ng TikTok, may isang naghahanap buhay, sikat niya yung isang Velasquez, malapit sa Quezon Elementary School. Noong kasagsagan ng pandemya, wala ng trabaho yung mga tao, na-retrench, tumama siya sa city dahil namigay ako ng 1,000. cash. Pinuhunanan niya yung binigay sa kanya. Nagluto-luto siya. O ngayon, sikat na siyang tindahan doon sa malapit sa Quezon, sa Velasquez. So, ibig sabihin, hindi siya imposible. Kanya-kanya lang tayo ang abilidad. Kaya once you are given opportunity, ay huwag yun ang sasayangin. Muli, sa ating mga training and products, good luck. Nalala niyo sinabi ko nung nakaraan, graduate na kayo. Ang pakayanan niyo yung programa ng Luzon na baka gusto niyo applyan. Dahil after graduation, pwede kayo mag-apply, puhunan at gamit para makapag-umpisa. May isa sa tao, sa totoo lang, isang konting tulak lang eh. Sa totoo, ako kung hindi ako sa mga taga-district 1, sa mga taga-district 1 na yan. Kaya, tingnan nyo sila. Yan sila mismo. Ang hirap paniwalain ng mamamayan na yung 23 anyos gusto na maglingkod sa bayan. Ang hirap. Sabi nga ng mga matatanda ko, pinabili ka lang ng sumaran namin mo. Sumali ka na sa eleksyon. O papunta na kami yan, pabalik na kami, papunta ka. Tama naman. Hindi mo pwede masisita. Pero dahil sa kanila, itinulak nila, konting-konti lang mo. Binigyan nila akong pagkakataon na maging kusyal ng Maynila at the age of 23 years old. Yung konting tulak nila sa akin, pagkita ninyo, salamat naman din sa inyo. Ito ako ngayon sa akin. So the point is, it is not impossible. Mahirap, hindi madali. Pero hindi siya imposible. Kaya, manatag kayo, mga nanay at tatay ko, at mga batang Maynila, hindi ako magigigil. Kahit gabi, gagawin kong araw. Ang araw naman, sana walang baka. Pero pag may baka, huwag kayo magalala, may gobyerno pa rin sa lungsod ng Maynila. Kami, ni Vice Mayor, ang mga musila, mga departamento hindi kami titigil. Mga taga-district 2, sino mga taga-district 2? Ako, abangan ninyo, may paparating na sa inyo. Nakadaan na pa kayo sa ospital ng Maynila, yung bagong ospital natin. Maganda, sosyal. Pero mo, sa aircon pa lang, ganansya ka na. Kasi gusto ko, nung ginagawa namin yung hospital ng Maynila, noong first
ko sa kanya, lahat. Pati ang ali, pati yung operating room. Sabi, Sir, masyadong mahal, masyadong maganda para sa isang public hospital. Ano na canteen, doesn't mean anything. Sabi ko sa kanya, that's the difference. Mga araw, maaari, hindi naman kita masisi, mas matanda ka na sa akin dito sa gobyerno. Sanay na kayo na magawain bayan, may malaki. May magawa lang. Tapos, tsak-tsak. Tsak-tsak. Ayos na. Sabi ko, no. The people deserves better. Ito, mahirap gawin. Madali bang magpagawa ng eskwelahan? Ito, taon. May minsan mo na lang, itama mo na, at pang matagalan na. Tama. Nung matapos, isinama ko siya. Sabi ko sa kanya, pinilo, tingnan mo. Ito yung pumapasok pa pala, gumagaling ka na. Saranas na. Ay ko sa yan ang gusto kong pagkaramdam ng isang mahirap. Doon man lamang makatapla siya. Yung natitikman ni Jaime Sumel de Ayala, matikman ni Juana at ni Pedro. Ngayon, paano tayo magbubuti sa susunod na salapi na darating sa atin para bumili ng equipo, gamot, doktor, nurses, ayan ang susunod natin po problema. Pagkakadali natin yun, paano natin tutulong? Yung doktor, yung nurse, yung gwardiya, na mas masungit pa sa doktor. Kinapil nyo ah. Kaya kaya, pare-pare na nalalas ka. Ganun din mo na nasa mga araw, mas masungit pa yung sasalubong ko sa'yo. Pipipit, tama ka na. Diyan sa gilid. Paano natin tutulungan yung doktor, yung nurse, non-medical practitioner, sa loob ng health center, sa loob ng hospital, na patitulungan ang tao. Yun na naman ang gagawin natin susunod. Kasi sabi ko sa kanila, ang tao may sakit. Pero itama ko nga ako kung mali ako kasi pakakala nila binubuhan ako sila nung kinakausap ko yung mga doktor or nurses na itama ko nga ako. Ang paniwala, mahirap na. Pero ang tao may sakit, walang matatanggap na katwiran. Kasi nangingibabaw yung nararamdaman niya. Tama ba rin? Nagdedegang kawali ang tao, hindi dahil sa gusto niya magdegang kawali. Ang gusto niya, masakit na yung appendicitis, tutok na, mga ganun ba, hindi mo ba bago sasana? And so, tama ka. Kaya hindi maintindihan. Hindi dahil sa makulit yung pasyente. Hindi dahil sa mainipin ang pasyente. It's just that ang pakiramdam ko, mahirap ayaw ko na akong asikasuhin. Kasi nakapanood ko sa television, sa teleserye, kapag pumapasok ng pasyente, alagang pako. Sa television yun. Kasi konti lang ang pila. Tama pa rin? Kaya sabi ko, no matter what, whether kasalanan ng pasyente, the way yung attitude niya, o hindi, sabi ko, alam niyo, minsan sa totoo lang, pag umiti kayo mga doktor, mga nurses, magaling na kami. Sa totoo lang, every ko ganda-ganda ng nurse. Tapos yung itsura mo, umadala yung nurse parang tumama sa logo. Di ba gumagaling ka na? Ako takot ako sa engine. Alam niyo ba takot ako sa engine? At doon ako takot.
injection. Takot. Kaya pag yung nurse maganda, maganda yung makitungo yung, yun na eh. Tutusukan na kita, itusok mo. Yun yung kakaiba. Lagi ko ipinararanas lagi sa aking mga kasama kung paano makikitunguhan ng tao. Sapagkat nandun ako sa kabilang mundo na yun ng aking bata. Naranasan ko paano maging mahirap at paano ko tinitingnan ng mga tao. Kaya, medyo siyempre, hindi mo naman sila masisi. Hindi naman naghihirap itong mga ito. Hindi naman nagdildil lang kasi. Di ba? Kaya sasabi ko, isa sa pakikitulungan. So, kaya may naikumin ko, kasi sa ospital ng mundo, parang nangingiti kayo. Kota na. 32 years na kayo. Kaya magtatayo tayo ng bagong ospital ng mundo. Nung pinatayo yun, I think it was Mayor Lim, no? Patayo. 32 years ago. Medyo maliit na. Ito ba dami na yung populasyon sa district. Kaya, nakabili tayo ng lupa. Hindi ko alam kung napansin nyo na. May dinurog akong building sa Abad Santos. Kasi pinili ng syudad ng Maynila yun sa Department of Finance. Ayun pala yun. Ngayon, wala na tayong pera, bibili pa tayo ng lupa. Kasi, ang paliwanag ko sa Department of Finance, sabi ko, pangarap ko magtayo ng hospital sa mundo, sa Oxford, kasi masyado ng maliit, masikip, walang kambyada, hirap na hirap pumasok yung tao, nag-overflow sa Bansatos. Ang problema ko, wala naman akong pera. Kasi walang pera ang syudad eh. Talagang ang saranggola ko, boka-boka. Sabi ko sa kanila, pwede ba? Total, gobyerno kayo, gobyerno kami, iisa na kawan, magpalitan na lang tayo ng cash. Mas madali, walang huyo. Hindi kami makukulog eh, gobyerno sa gobyerno na puusap, kailangan nagkatotohan pa ba? Hindi naman po pa sa'yo, tama mali. Ito yung nangyari ba? Sabi ko, pumayag. O sige, magkano mo bibili? Sabi ko kung ano na italan yan, hindi ko natatawaran. Ba't hindi mo tatawaran? Kasi baka pwede buhayin ko. Anong ibig ko sabihin? Drops. Hulugan. Sabi ko, you have a bad asset, non-performing. The city of Manila will acquire it, then it will be erased in your books of account of these bad assets. And now we're going to convert it as a performing asset to be in service of the people of Manila. Totoo po yun naging lisan mo. Then they realize, now it makes sense. So that's why I'm proud to say, mga taga-district ko, may sarili na kayong lote. 1,060 plus o 1,900 square meter kumpara sa 500 square meter yung sa lumang hospital. Tapos, 7-story. I love you. May asin ka na ba? Sarap pang sigal mo. Ngayon, ang good news, gawa ng design, approved na yung design. Meron na tayong lisensya. O what you call PTC,
permit to construct galing sa DOH. Ibig sabihin, approve na sa kanila yung buong design. Ang kulang na lang, Chape. Sabi ko sa inyo, yung pera mawawala, pera darating, lalo na sa gobyerno. Gobyerno, ang sarap. Bakit? Yung tao, kailangan pumasok 8 oras para magka-Chape. Tama ka rin? Yung gobyerno, tatangod lang. December 21, sayang sa gusto, may papasok ng pera. Tama ka rin? Ang tanong lang ng taong bayan, paano mo gagastahin? Yun lang. Yes. Ayun, ang delikado. Kung medyo makati ang kamay ng sinima, malamang. Pero kung masino, maingat, dahan-dahan, may mapupuntahan. Katulad ngayong umaga ito. Wala tayong pera. Si Yordan, kwento ng walang pera. Pero pagawa dito, pagawa doon, bigay dito, bigay doon. Kayo rin naman magtataka. Kaya ako nagtataka. Bakit nakakaya natin maitawin? Mairapos. Mapahaba ang kamay natin bilang pamahalaan na mas marami pa tayong mayakap. Bakit? Kasi nagkagaling po yung mga department din natin palapakan. Kaya gusto, see you soon. Kasi yung pera naman yun. Ano yan eh? Makakaraos tayo. Pumanatag kayo. So muli today, I'm happy and excited for you. Sana magamit niyo yan bilang tantulak ng kaunti. At sana ang ito'y mapagtagumpayan ninyo yung susunod niyong lalakarin. At pumanatag kayo. At bago yun, mag-ingat kayo ha. Although, mahirap umiwas sa bata. Nakakalungkot pa ang isipin. Pero, bago pa mangyari ha, huwag kayong maiiyak. Nagtutulak po kami ng droga ngayon. Ang pangalan, doxycycline. Okay. Inanda ko ang Maynila bago pa dumating ang taglan o mga bagyo. Dahil iniisip ko na magbabaha sa Metro Manila. So my point is, available siya sa health center at saka sa ospital. Tumira na kayo. Ibiyahin nyo na. Kasi you need to really protect yourself because it's a very dangerous infection. Samantalang ng araw, pero talagang panahon, pabago-bago. Ng araw, ginagawa pa namin diving board na pa. Di ba? Kaya may katanungan ng panahon ng isang kandidatong presidente tayo sa mundo. Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Kasi totoo, ginagawa natin swimming pool. Tapos nakata mo yung anulog. Yung anulog. Lalo mo yung apartment, maganda anulog dun eh. Kasi pag squatter, bumulog, dire-diretso. Pero yung anulog ng apartment, may yayamamin. Ito mo. Di ba gagawin mo? Pero pucha, may tayo ko lang po sa sarili. Nalala niyo yun? Shout out sa nalamarali. Real talk. Ngayon, delikado na. Nung araw, parang matitibay natin. Pero ngayon, delikado. Kidding aside, ingat kayo, the medicine is available. We still have about 151,000 capsules from our 200,000 capsules. In that days, daming tumira. Paano na pag-usapan nila relate kayo? Daming kumuha, pero namatay kayo kahapon. Nagbili na ako ng bumili
mag-focus kayo sa baha. While supply last, kasi mauubos yun. Saka bibili na lang tayo ulit. But for the meantime, I'm happy each and every one of you. He joins. Mag-iingat kayo at manatag kayo. Ang gobyerno ng Maynila, hindi kami perfecto. Pero, kung meron na akong naiuwi sa inyo ngayong araw na ito, pipilitin lagi namin maging masino, mainam, at epesyente mapaglingkuran kayong lahat. Pipilitin namin lagi maitawid natin ang humigit o kulang na 2 milyon sa lungsod ng Maynila. At habang gusto ninyo, dito na lang ako sa Maynila. Huwag na entertaining yung chismis. Hayaan na natin sila doon. Sila na lang ang magsasagutan doon. Tayo dito na lang. Try to and help me by cleaning your household, by not throwing your garbage outside. You wait for the truck. I will send the truck to collect the garbage. Huwag kayong mainit. By having such community na malinis, maliwalas, para man lamang sa mga apo at anak natin. Ibalik mo ang Maynila. Punong-puno naman po ng kasaysayan at istorya. Yan ang yaman ng Maynila. Tayo ngayon mamamayan nito. Alam mo dito? Pilitin natin maging maaliwalas sa panatag ng ating lungsod sa pamumuhay dito. And together, if we work hand in hand, the government, national government, local government, the people itself, we can make Manila great again. Magandang umaga sa mga lolo-lolo ko. Shout out mga senyor! Mga senyor! I love you. Pasensya na kayo mga adults. Paborito ko yung mga nanay at tatay ninyo. Punakan ka lang yan. Kaya na sila, bakunan na sila. Bakunan na muna sila. Importante, mahalaga, at mahal na mahal ng lungsod ng Maynila. Darating din kayo doon. Then that will be your turn again to be the God of love. Magandang umaga, pagkakain nawa kayo. Nakakawang nagkakain. Manila! Thank you. States.